Come on, worshipers of God. Let us all gather in His presence as we declare our praises with one heart, with one voice. We shout, Hallelujah! Come on, all together we declare, we are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the miry clay. We are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the miry clay. Heaven is open, the clouds are washing over all the earth. It says you're always there. Never surrender, your love is so relentless. You never fail to give. Your love that sets us free. We are the people of the Lord. We are the light of the world, and so that brings hope to all. We are the bearer of the word. The sharers love to all the nations, spread His glory. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Ayan, alam kong na-bless ang bawat isa sa ating awitan. But more so, ang dalangin ko, mas na-bless ang Panginoon. Amen? Ayan, talaga namang salamat sa mga ngiti ng bawat isa. Alam kong excited po kayo na mapakinggan ang salita ng Diyos. Kaya hindi ko na po papatagalin pa. Ayan, dadako na po kagad tayo sa salitang nagbibigay sa atin ng buhay. Siguro kung follower kayo ng ating page ay may idea na kayo, no? Doon sa ating tatalakayin sa umagang ito. Ayan. So, this morning gusto ko pong magsimula sa pop culture natin ngayon. Ayan. Sa tingin ko, hindi pa din tayo nakaka-move on sa Beanie craze. Ayan. Meron ba ditong may kilala ng Beanie? Siguro naman, kilala niyo yun kasi, parang kahit saan ka pupunta, no? Yung mga kanta nila, di ba? Tapos ngayon, pagkakain ka sa Jollibee, may mga photo cards sila ngayon, di ba? Na kinokolek. Grabe talaga yung pop culture sa Pilipinas na talaga naman, inano na tayo, we are taken by storm ng kasikatan ng Beanie. So one way or another, siguro napakinggan nyo rin itong kantang to na ating tatalakayin, no? At itong kantang to nag-number 1 siya sa Spotify, ilang weeks na, no? Sa Apple Music PH, YouTube PH, no? Na talagang, ito yung mga pinakamalalaking natin, streaming platforms dito sa Pilipinas. So dahil nationwide yung pag-boom ng Beanie ngayon, no? May mga ilang nagsasabi na ang awitin daw nila ay demonic.
Ayan. Or patungkol sa witchcraft or black magic. Ayan. So bilang isang responsabling Kristiyanong mamamayan, syempre, hindi lahat ng ating napapakinggan ay ating paniniwalaan kagad. So sasaliksikin natin kung tama nga ba yun? Ganun nga ba talaga? Di ba? So bilang isang Kristiyanong mamamayan ay chinek ko din yung lyrics, no, ng meaning ng kanta na to. So sa context, no, sa konteksto ng awitin, yung isang babae, no, nagtatanong siya sa isang mahiwagang salamin. Yan. So nagtatanong siya sa isang mahiwagang salamin kung true love na nga ba yung kanyang mararanasan sa isang specific na somebody. Yun yung tinatanong niya, no? Kasi naguguluhan siya, no? Naguguluhan siya, mixed signals. Siguro naman nung kabataan nyo, medyo naranasan nyo din to, no? Yung parang, alam mo yung tipong ayaw mong magtanong, no? Ayaw mong umasa, ayaw mong magtanong. Yun nga lang, ayaw din niya kasi umamin. So medyo ang hirap ng kalagayan. Yes, naranasan niyo ba yun sa inyong kabataan, no? So, yun, kaya siya nagtatanong sa mahiwagang salamin kasi hindi siya sure. Yeah. So itong mahiwagang salamin na tinatanungan ng Bini, no, it goes back actually sa isang Disney fairy tale na pinamagatang Snow White. Siguro familiar din kayo kay Snow White, no? Kung saan yung evil stepmother ay lagi din siyang kumukonsulta o nagtatanong sa isang mahiwagang salamin, di ba? Ano yung madalas sinasabi, linya nung stepmother niya? Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all. Yan. So, ang laging sinasabi ng mirror, walang iba kundi ikaw, mahal na Reyna. Yan. So, syempre, happy-happy siya, no? Talagang puring-puri siya ng mirror on the wall. Not until pinanganak si Snow White at nagbago ito. No? Wala nang ibang sinabi yung mirror. Ngayon, hindi na siya yung fairest of them all, kundi si Snow White na. No? So, actually, symbolism ito ng vanity ng queen, no? At kung paano lagi siyang natatakot sa proseso ng pagtanda, which lahat naman tayong mga tao ay dadaan din, 'di ba? So, since ang ating usapan ay salamin, yan. Actually, yan ang title po natin sa umagang ito, Salamin, Salamin. Yan. So, since we're talking about mirrors, ang mga salamin, they tell us what we need to see. No, nire-reflect sa atin ng salamin kung ano yung mga dapat nating makita. Yan. Kasi tayo mga tao, naka-first person mode tayo, di ba? First person mode. So, ito yung ating point of view. No? Limitado lamang yung ating point of view. Pero sa tulong ng salamin, yan, sa tulong ng salamin, may mga bagay tayong nakikita na hindi natin nakikita in the first person mode. Di ba? Kaya nga, siguro, bago kayo pumunta dito, sino po dito yung nag-check sa salamin? For sure, lahat naman tayo. Meron bang hindi nag-check sa salamin? Parang, hindi ko na kailangan. Ang ganda niyan, di ba? Hindi na nag-check sa salamin, talagang sobrang confident, no? Meron ba? Siyempre, siguro lahat naman tayo, nagtitingin tayo sa salamin, liban na lang kung walang salamin sa bahay, wala ba? Sa bakery, malalaki yung mga, salamin, no? Medyo, nga lang. Yeah. So, di ba, pag tayo lumalabas ng bahay, chine-check muna natin yung appearance natin, di ba? Kung gusot ba yung likod natin, no? Siyempre, tataas tayo ng kamay dito sa church. Pagtaas natin kamay, baka may lumabas na hindi dapat lumabas, na tinatago dapat, di ba? Yung mga ganong mga bagay, kung baliko ba yung ating tie, wala bang nakatirik na buhok, di ba? Yun yung chine-check natin sa salamin. Even sa mga driver, napaka-importante po ng salamin, di ba? Sino po yung mga drivers dito? For sure, di ba? Kahit driver ng ng e-bike, ayan. Di ba? Meron din ganun kasi, di ba? Merong rear view mirror, meron ding mga side mirror. So, ito yung nagpapakita sa atin ng iba't ibang view, 'di ba? Na hindi natin nakikita sa driver seat. So ganito ka-importante yung mga salamin. At sa Biblia, ang salamin po ay hinalintulad din sa salita ng Diyos. So dako po tayo sa James chapter 1 verses 22 to 24. At ang sabi po ng salita ng Diyos, "Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like." So sa Biblia, kung mapapansin nyo,
ang mga author o mga ginamit ng Diyos na nagsulat sa Biblia ay gumagamit sila ng iba't ibang metaphor para i-describe ang ilan sa mga bagay sa Biblia. At yung mga pinagtutularan nito, meron silang mga similar qualities doon sa subject. So dito sa verse natin, hinalin tulad ni James ang salita ng Diyos sa isang salamin. Ano nga ba yung karakteristik ng salamin na kapareho ng karakteristik ng salita ng Diyos? So tulad ng sabi natin kanina, di ba? It will reflect to you what you need to see. No? Ipapakita ng salamin kung anong meron nga bang gusot, meron nga bang tabingi, meron ka bang muta na kailangan tanggalin, 'di ba? Mga sugat na kailangan gamutin, 'di ba? Kasi sometimes ganoon eh. Sometimes hindi tayo aware na may sugat pala tayo, hindi natin nararamdaman. Not until tumingin tayo sa salamin saka natin makita, ay may ano pala ako, gasgas pala ako dito, 'di ba? So, ganoon ang salamin, And so, while the mirror reflects the physical, ang Biblia naman, it reflects what is inside, The Bible reflects what is inside, kung ano ang nasa mga puso natin. Ano-ano ba yung mga bagay na kailangan nating i-deal, with the inside? Ano-ano yung mga issues, mga sugat na kailangan nating gamutin o ayusin? Ano yung mga dumi na kailangan nating i-remove o linisin, sa ating mga puso? Actually, pinatotohanan din to ng Hebrews chapter 4, verse 12, At ang sabi ng salita ng Diyos in verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. So, ibig sabihin yung Word of God, the Word knows us from within. Nakikilala tayo ng salita ng Diyos from within. So dahil may kakayanan ang Word of God na i-judge yung ating mga intention, yung ating mga motibo, ibig sabihin pala, mabisa itong gamitin to reflect to us ano yung mga dapat nating ayusin sa loob. Amen po ba doon? 'Di ba? Mabisa itong gamitin to reflect to us ano yung mga dapat nating ayusin sa loob. Mga bagay na hindi natin agaran nakikita from the first person view. So since ganito ka-importante yung Word of God, paano nga ba tayo bilang mga Kristiyano, paano nga ba tayo dapat mag-respond sa salita ng Diyos ayon kay James? What should be our rightful response to the Word of God? So according to James, sa verse na binasa natin kanina, we only have 3 points. Ang una po nating punto is to listen to the Word. Listen to the Word. Madalas pong sinasabi, di ba, na hindi aksidente na nilikha ng Diyos ang tao na mayroon 2 tenga at isang bibig, di ba? 2 tenga at isang bibig. Paki-check nga kung ganun nga ba sa inyo. Baka hindi ganun, Baka mas maraming bibig kaysa sa tenga, Kasi parang na yata, hindi na nagre-respond. Ayan, nagre-respond. Ayan. So just like what James is saying, akit lang tayo ng konti. Kanina nasa verse 22 tayo. So para mabuo natin yung context ng pinag-aaralan natin. In James 19 naman, sabi ni James, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. So we have to be quick to
listen. Ayan, and slow to speak and slow to become angry. Talagang tinitignan ko kung quick to listen ba talaga ang bawat isa, di ba? Kasi mga kabataan na lang pansinin natin to, di ba? Kapag tayo, mga magulang, di ba pag nag-raise tayo ng ating mga anak, isa sa mga pangunahing tinuturo natin sa ating mga anak, yung kahalagahan ng pakikinig. Di ba? Laging ganun kapag kunyari, pag may nagsasalitang mga, na pag kinakausap ka ng isang adult, huwag ka mag-i-interrupt, makinig ka lang muna, di ba? Tapos after, saka tayo mag-uusap. Di ba? Sa ESP, sa Christian Living, values, ganun din ang tinuturo, di ba? Yung kahalagahan ng pakikinig, no? Pero, ang katotohanan niyan ay mahirap ito. Di ba? Mahirap ito. Kasi kahit matatanda na tayo, ay nasa proseso pa rin tayo nang madalas, mas mabilis tayong magsalita, mas mabilis tayong mag-respond kesa sa makinig. Di ba? Parang katulad ng video na ito, napapanoorin natin. Throw the cards in the air when I count to 3. Are you ready? 1. Miss Trevor. You have one job. It's not your fault. No, I chose you. Okay. Pero malalaman niya alin doon yung pinili. So, dito sa video na to kanina, so at the count of 3, no, yun yung sasabihin niya sana. But then ang nangyari, bago pa mag-count ng 3, binato na kagad yung cards, no? Yun yung nangyari. So, okay, throw your cards, binato agad at the count of 3. So, hindi pa tapos yung instruction ay naibato na kagad yung baraha, di ba? Sabi nga niya, you only have one job, pero hindi nagawa. And that is why, ito yung dahilan bakit we need to be quick to listen, but slow to speak. Minsan, mas mabilis talaga tayo mag-speak kesa sa makinig. Di ba? Kaya minsan, ito yung nangyayari sa atin, mas pinapairal natin yung ating hearing kaysa sa listening. Pwede na po tayo mag-proceed sa ating next slide. Yan. So, importante, no, that we listen, no? Quick to listen. Mas pinapairal natin minsan yung ating hearing kaysa sa listening. Yan. Though medyo parang pareho, no? Hearing and listening. Parang pareho lang sila. But, meron silang pagkakaiba. In essence, it's not the same. So, ayon kay Maring Miriam, na lagi nating chine-check, no? Ang hearing, it is a sense. No? Ibig sabihin, tayo ay pinanganak na meron na tayong sense of smell, di ba? Sense of taste, sense of hearing, no? So, ang hearing is a sense. At ito ay physiological na processing of sounds. No? It's a physiological processing of sounds. So, sa hearing, tumatanggap lang tayo ng mga sound waves sa ating mga tenga. No? That's hearing. While listening is so much more. No? Listening is so much more. It is a learned skill. So kung ang hearing, bata pa lang tayo, nakakarinig na tayo, listening is different. No? It is a learned skill. It is an acquired skill. Pwede mo itong matutunan. So kung physiological ang hearing, ang listening naman ay psychological. So ibig sabihin, ang listening, meron itong kasamang pangunawa at comprehension. No, pangunawa at comprehension. 'Di ba? Halimbawa na lamang, no, example, meron tayong narinig na sumisigaw, 'di ba? Kung hearing yung ating pinapairal, anong mangyayari? Ay, may sumisigaw, takbo ka agad. 'Di ba? Re-responde ka. Ay, sino 'yun? Ay, kapitbahay, 'di ba? O, parang 'di ba? Pag may sumigaw na gano'n, silip ka agad, 'di ba? O responde ka agad. Gano'n yung ating ginagawa. But kung listening yung ating papairalin, 'di ba? Mauunawaan natin na yung sumisigaw pala ay ang sinasabi niya, tulong,
sunog, di ba? Kaya dahil listening yung ating pinairal, tatakbo tayo doon na meron tayong dalang hose, no, o balde ng tubig para maapula yung apoy, di ba? So kung hearing lang yung pinairal, tapos tumakbo ka doon na may sunog. So kamusta naman? Salamat sa support, di ba? Parang may nagawa yung presensya mo doon, di ba? Pero dahil listening yung ating ginawa, meron tayong naiambag. Meron tayong naitulong. So doon magkalapit ang meaning ng hearing and listening, malaki pa rin yung pinagkaiba. Di ba? And that is why James used the word listening. Di ba? Be quick to listen. No? Be quick to listen. Hindi lang to nag-a-apply sa relasyon natin sa mga tao. More so, in context, ang tinutukoy po ni James dito ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. No? Pakikinig ng salita ng Diyos. We have to be more interested in listening and understanding what God has to say to us than telling Him what we think. Diba? Ulitin ko ulit, kailangan mas interesado tayo to understand and to listen what God has to say to us than us telling Him what we think. Diba? Kasi ayon kay George Barna, no, isa siyang Christian pollster, sa isang survey na kanyang ginawa, no, 85%, nalaman niya na 85% ng mga Christians will pray, which is good. Diba? 85% of Christians will pray, but only 37% of Christians will read their Bible. Diba? Maganda yon na napakalaking porsyento ng mga Kristiyano ang nananalangin, but only 30% of the Christians will read their Bible. So this is actually American statistics. Kaya naghanap ako ng dito sa Pilipinas, no. Sa Pilipinas naman, according to mdpi.com. Yeah. So itong research na to, ang sabi is 90% of Filipino youth affirm na importante ang manalangin. No? Sino po dito yung mga kabataang nananalangin? Kabataang nananalangin. Ayan. May mga kabataan ba dito nananalangin? Pataas naman ang kamay. Grabe naman yan. Parang ano ba, yung 10% ba na yun nandito sa si OG Gentry? Grabe naman. Siyempre kasama tayo dun sa 90% na mga kabataang nananalangin. Amen, di ba? So, di ba, ang tindi, nakakatuwa actually yung statistics na to, no? Sabi ni Agoncillo, yung conduct ng research na to, no? Many Filipino youth are devoted to daily prayer, and meditation. Di ba ang ganda, no? Nananalangin 90% ng total population ng mga Kristiyanong kabataan sa Pilipinas. However, only few read the Bible. Di ba? Ang laki ng 90% yung nagpe-pray. Pero siguro baka bilang lang to sa kamay, kaya few lang yung sinabi. Yung nagbabasa ng Biblia. So, kung titignan natin tong statistics na to, no, this goes to show na mas maraming mga Kristiyano ang quick to speak to the Lord, but slow to listen. Parang baliktad sa atin. Ang dami nagpe-pray. Di ba? Ang dami nagpe-pray, ang dami nagsasabi sa Lord, ang dami nakikipag-communicate kay Lord, which is good, no? But they are slow to listen. Di ba? And I believe, isang malaking factor po, bakit maraming tao ang nag-struggle, maraming taong hindi nagbabasa or nag-aaral ng salita ng Diyos, is because they struggle to make it relevant sa kanilang mga buhay. Ulitin ko, no? I believe isang factor kung bakit ang mga tao hindi nagbabasa at nag-aaral ng Biblia is because they struggle to make it relevant sa kanilang mga buhay. Sabi ni Father Cristino R. Pine, yan, dito siya sa Philippines, no? Isang author at saka isang OFM, which I also believe is true, no? Itong sinabi niya, when we read the Bible, we read it simply as a kind of inspirational thing, without really seeing that our very life, our very situation, is actually being reflected in its pages. The Bible is relevant to our present life.
Diba? The Bible is relevant to our present life. Alam niyo po, kung hindi mo nakikita yung reflection ng araw-araw mong buhay sa Biblia, hindi ka talaga magkakaroon ng pleasure na basahin. Amen ba? Kung hindi mo nakikita, paano ito kumukonekta sa buhay ko, hindi ka mag-e-enjoy na basahin. Di ba? Relevancy is saying, oo, tama, naiintindihan ko, pero anong connect? Ano naman ngayon sa akin? Yun yung pagiging relevant, di ba? Kailangan konektado, may impact sa'yo, may kaugnay dapat sa iyong buhay. And, di ba, minsan may mga nagsasabi pa, may kinalaman ba yan sa bayarin ko? Di ba? Di ba? May ano ba yan? May kinalaman ba yan sa struggle ko sa pagko-commute araw-araw? O may kinalaman ba yan sa kursong kukunin ko sa college? Opo! No? Opo. This book is never out of touch sa reality ng buhay ng tao. No? This book is never out of touch sa realidad ng ating buhay. Ang problema lang kasi minsan po sa atin, we just struggle to make it relevant. No? Paano ba ito nag-fit sa buhay ko? 'Di ba? Kung titignan mo lamang ang Biblia na compilation ng mga kwento, 'di ba? Compilation lang 'to ng sulat ng mga tao sa churches, sulat ng mga tao sa isang tao pa, isa-isang grupo ng tao. Tatabangan ka talagang basahin kung 'yun lang ang tingin mo sa Biblia. Kaya nga ang sabi ni James, no, to continue, sabi niya in verse 21, humbly accept the word planted in you. No, humbly accept the word planted in you, which can save you. No, naniniwala po ba kayo na may kakayanan ang salita ng Diyos to save you? No? So, makapangyarihan ang salita ng Diyos. At kung may kapangyarihan ang salita ng Diyos, may kakayanan nito. No? How do we respond to it? Pangalawang punto po natin is to accept the word. Kanina, listen to the word. Ngayon, accept the word. So, accepting the word involves being in it regularly. No? Reading it, studying it. Mapupunta ka lagi sa isang lugar kung saan ito laging binabasa, inaaral, tinuturo, ini-explain. Diba? Accepting the word means pinapahalagahan natin ito enough to make it part ng ating spiritual diet. 'Di ba? Acknowledging yung katotohanan nito at paniniwalaan natin ang lahat ng content nito. 'Di ba? Sino po 'yung nandito sa anniversary? Naalala niyo po ba 'yung sinabi ni Pastor Sam? 'Di ba? Sino po 'di ba parang ang salita ng Diyos, it is a nourishment para po sa atin. Tayo ba ang mga tao ilang beses tayong kumakain sa isang araw? 'Di ba? 3. Sino po yung higit sa mahigit po ba dito sa 3? 'Di ba? Minsan ganun tayo Ganun natin pinapangalagaan yung ating katawan. 'Di ba? Kakain tayo pag tayo ay nagugutom. 'Di ba? Minsan hindi lang 3 times a day tayong kumain. Kasi ganun natin pahalagan yung ating katawan. How about yung ating spiritual? Diba? Pinapakain ba natin? Nino-nourish ba natin to? Kung isang beses ka lang kumain sa isang linggo, tuwing Sunday lang, tapos iisipin mo pa, anong ulam ko mamaya? Di ba? Anong gagawin namin pagkatapos? Isang mall kami, SM ba kami? O district ba kami? O ano ba kami? Di ba? Yun lang yung kakainin natin para tayong naka-spiritual diet lagi. Di ba? Kawawa naman yung ating spiritual life. No? So, that's what it means to accept the word. Diba? And another reason, sa tingin ko na another factor, bakit ang mga tao, they do not expose themselves sa salita ng Diyos is that they won't accept its truth and authority. No? They won't accept its truth and authority. Marami pa rin mga tao ang gusto nilang sariling paraan pa rin yung masusunod. No? Sariling kaisipan pa rin dapat yung tama, di ba? Ang salita ng Diyos, tulad ng salamin, it will reflect to you what is true. Kung ano lamang yung totoo, kung ano lamang ang sinasabi at standard ng Diyos. Di ba? Hindi yung version mo ng katotohanan. No? Kung ano lamang ang totoo sa salita ng Diyos, yun lamang ang makukuha natin dito. Kaya maraming tao ang ayaw nilang ma-involve in studying and reading the Word kasi makakastigo ka talaga .
Di ba? Mako-convict ka talaga. And for some, hindi masayang makonfront ka sa katotohanan na sometimes we fall short. Meron tayong mga shortcomings. Di ba? Kaya ang ending, hindi mo na ako sali sa Bible study kasi may, di ba? Ang dami natin mga reasons, di ba? Bakit hindi tayo makadalo sa mga Bible study, sa mga gawain kung saan itinuturo at pinapangaral ang salita ng Diyos. So we tend to avoid na lamang. Di ba? Kapatid, totoo na the word of the Lord is a lamp to our feet and a light to our path. Pero ito yung gusto kong maunawaan natin ng bawat isa sa atin sa umagang ito. Totoo that the word of the Lord is a lamp to our feet and a light to our path. Pero ikaw pa rin yung hahakbang. Amen? Ikaw pa rin yung maglalakad. Ipapakita sa iyo ng salita ng Diyos yung daan. Kung may humps ba dito, meron ka bang dapat iwasan, may butas dito, mahuhulog ka, mag-ingat ka, di ba? Pero ikaw pa rin yung maglalakad. Di ba? Ikaw pa rin ang gagawa. Ikaw pa rin ang iiwas. Di ba? Ikaw pa rin yung dapat mag-change, no? Ikaw yung dapat gumawa, no, sa iyong sarili. And that is how the word saves you. Na tulad na sinasabi ni James, that is how the word saves you. And that is why we have to humbly accept the word planted in us. Diba minsan kulang tayo sa humility pagdating sa salita ng Diyos. No? Minsan kulang tayo sa humility. Siguro mga kapatid, kailangan mas laliman pa natin yung ating respeto sa salita ng Diyos. No? Siguro kailangan mas laliman pa natin yung respeto natin sa salita ng Diyos. We have to treat it as the supreme and ultimate authority sa ating buhay na bawat desisyon, bawat prinsipyo, bawat influence na meron tayo, nakaangkla lagi sa salita ng Diyos. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Sayang opportunity na yon, yan, ibigay natin sa Panginoon ang nararapat sa Kanya. But then again, no, hindi lamang po dapat natatapos yung response natin sa Word of God ng pakikinig lamang and acceptance. No? Listening to it and accepting the Word. We have to apply it to our lives. At yan po yung ating pinakahuli, no, and third point, no. And our last point is do the word. Pwede bang pakisabi sa inyong katabi, do the word. Yan, do the word. Sabi ni James, no, in verse 22, kanina nabasa na natin to, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says, no. Do what it says. Marami pong tao ngayon, ganito yung nangyayari, dinidisconnect nila yung kanilang behavior sa kanilang knowledge. No? Dinidisconnect nila yung kanilang behavior sa knowledge. Oo, no? Ito yung knowledge, oo, alam ko yan, memorize ko na yan, paulit-ulit na yung sinasabi. Pero yung behavior, alam ko lang, pero hindi ko gagawin. Diba? Alam ko, pero hindi siya nagaganap. No? I remember, hindi ko sure kung naaalala nyo pa to. No? Actually, nag-viral itong picture na to. Noong 2017, no? I think sa BGC yata to, nagkaroon ng Nat Geo Earth Day Run. Yan. So, ang Nat Geo Earth Day Run, it's an annual marathon na ang goal nila is to raise awareness paano natin papangalagaan yung ating kapaligiran. Paano natin aalagaan ang Earth. So, thousands ang participate, nag-commit dito. No? And after the event, more than 1,000 na mga paper cups, plastic cups ang nagkalat sa daan. Diba? Kamusta naman yung event na Earth Day? Earth Day pero makalat. Diba? Earth Day ba talaga to? No? Earth Day run. So ito yung sinasabi ko na sometimes yung knowledge natin disconnected sa ating behavior. Alam ko, oo, alam kong dapat mahinahon tayo, gentle tayo pa sa pagsasalita, pero sa bahay, di ba? Iba yung ating behavior. No, disconnected
yung alam natin at tinatanggap natin sa Word of God sa ating behavior. We listen. We can listen to something. We can accept that truth. But we never let it change our lives. Diba? We listen to something, inaccept natin, oo, totoo yan. Dapat ganyan ang mga Kristiyano. But we never let it change our behavior. Diba? Ouch. No, tinamaan ako. Diba? Parang ako yung tinamaan. Diba? Bato-bato sa langit, ang tamaan. Siyempre magpapatama. Amen, di ba? Bato-bato sa langit, ang tamaan, magpapatama, siyempre. Kasi word of God yan, di ba? Masarap magpatama sa salita ng Diyos, no? And it is same with the word of God. Di ba? Nakikinig tayo ng salita ng Diyos weekly, lagi tayong present. Pag Sunday, midweek, ina-attendan din natin, di ba? Tapos pag weekdays, hindi pa tayo natatapos, makikinig pa tayo kila Pastor Peter Tanchi, kay Pastor Steven Prado, no? Yung mga, ngayon, mga famous na preachers ngayon, di ba? We can do all that, but still live lives of disobedience. Posible, no? Posible. So, ang dalangin ko para sa bawat isa is that we let the Word of God change us. Let the Word of God change you. Di ba? Alam niyo po, ang tunay na intention, bakit ang salita ng Diyos laging pinipreach dito weekly, sa pulpitong ito? Bakit binabasa, inaaral araw-araw? Bakit pinagninilay-nilayan daily? It is to change us. Yun ang tunay na intention, no, ng salita ng Diyos. It is to change us. Hindi dapat natatapos ang salita ng Diyos sa ating consumption. Pero dapat for our construction as well. Diba? The Word of God is not just for our consumption, but most of all, for our construction. Diba? Kung ang habol lang po natin sa salita ng Diyos is to feel good about our situations. Diba? Para ma-bless tayo, ma-encourage tayo. Oh, kulang ako ngayon. Sa lata ko, gusto ko ma-inspire ng Word of God. Gusto ko ma-bless ako yung preaching ni Pastor. Gusto ko, ay, nakaka-bless kasi, na-encourage ako. Ganito. Diba? Kung selective tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, yung gusto lang natin to feel good, actually, madali yung makuha sa ibang author eh. Madaling makuha sa mga iba't ibang klase ng libro. Punta ka sa, sa National Bookstore, marami daw nakaka-inspire na mga books, no? But to let the Word of God dwell in you, grow within you, and swell within you until it motivates you to do something or change something sa iyong buhay, yan ang tunay na flex, yan ang tunay na challenge, no? To let the Word of God dwell in you, grow in you, and swell in you until it motivates you to do something, push you to do something, to change, no? Yan ang tunay na challenge sa atin. Kaya nga sabi ni James, when we look into the mirror of God's Word, we have to be motivated to do or change something. Kasi kung hindi, sabi niya sa verse 23, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. So, hinilin tulad ni James, ang taong hindi ina-apply sa buhay niya yung kanyang mga nababasa at kanyang mga napapakinggan, ay parang isang taong tumingin ka lang sa salamin ng mabilis, tapos nakalimutan mo na kagad ang iyong itsura. Kaya pala maraming mga tao ngayon, no, pag dumadaan sa bakery, tingin ka agad. Basta may salamin sa mga sasakyan, kagad. Di ba? Parang nakalimutan mo na ba yung iyong itsura, no? So, gusto ko actually yung word na ginamit sa NLT, no? Sabi sa New Living Translation, for if you listen to the word and don't obey, it is like glancing at your face in the mirror. Glancing. So, ibig sabihin, a quick glance, no? Ilang segundo ka lang tumingin, tapos umalis ka na agad. Hindi mo na chinek na maigi kung may muta ka ba, may bakas ba ng kahapon. Di ba? Mahirap yan, no? Ilang segundo lang umalis ka na kagad. Kasi kung tunay nating nire-respeto
tunay nating ina-acknowledge at ina-accept ang salita ng Diyos, we have to stand in front of the mirror intently. We have to stand in the mirror of God's Word intently, long enough para makorek yung mga flaws na pinapakita nito sa atin. Hindi lang basta scan, o napadaan na ako sa page ito, may verse ako, nag-devotion na ako, okay na yun. Diba? Aryan na kagad sa buong araw, may guidance na ako. Diba? And minsan yung nangyayari sa atin. No? But we have to stand long enough para makorek natin yung mga flaws na pinapakita sa atin ng salita ng Diyos. Kasi imposibleng hindi tayo itutuwid ng salita ng Diyos. It is up to us kung magpapatuwid tayo. Amen po ba doon? Diba? Ay, hindi imposible, no? Hindi imposible na baguhin tayo ng salita ng Diyos sapagkat may power ito, may kakayanan ito. Kaya kung magtataka tayo, bakit ilang taon na hindi pa rin ako mabago-bago? Diba? Maybe kulang tayo sa pag-expose ng ating mga sarili into the Word of God na siyang ilaw natin. Or maybe, exposed tayo, pero disconnected lang yung behavior natin sa knowledge natin. Maybe dapat i-connect natin. No po? So, hindi lang basta scan, but reflection. No? Reflection sa word ng Lord. Lord, ano pa yung mga pinapakita ng salita mo sa akin? Lord, paano ba ito nag-fit sa buhay ko? Paano ko ba ito i-apply? Ano ba yung mga dapat kong baguhin sa sarili? And once it is revealed to us by the Word of God, nawa magkaroon tayo ng passion to do it. No, passion to do it. Kasi hindi lang ang pagpapala ng salita ng Diyos, hindi lang natatapos sa pakikinig at pag-accept nito. Ang pagpapala ng Diyos, lubos mong mararanasan when you obey it. No, when you obey it. And so it is my prayer for everyone na naririto today na bigyan tayo ng Lord ng bagong kauhawan sa kanyang mga salita. If you feel like hindi nagkukulang tayo ng ganun, ito yung maging prayer natin ngayon. Lord, bigyan mo ko ng kauhawan sa iyong mga salita. Gusto ko, Lord, magbago. And now I understand na yung salita mo ang magbibigay ng kapangyarihan na magbago sa akin. So I surrender myself to your word. Tulungan mo ako magbago, Panginoon. Bigyan mo ako ng kauhawan na laging magbasa, to intently stand in the mirror of your word para mabago ako. Tayo pong lahat ay tumayo. Alam niyo po, one of the reasons why, bakit every after natin ng mensahe, nagpapa-altar call tayo, no? Kasi tulad ng mga punto natin kanina, no? Yes, nakinig tayo ng salita ng Diyos. Yes, we accept na totoo ito at tama ito sa ating mga buhay. Pero ano yung response mo, kapatid? No? Kaya tayo nagpapa-altar call is, paano ba tayo magre-respond sa word na ating narinig? And so if you're being prompted by the Holy Spirit to surrender to the Lord and to His Word at magpabago, I invite everyone to come into the altar, and as we worship the Lord, dalangin ko na makita ng Panginoon yung ating mga puso. No? At kung ano yung ating dalangin sa Kanya, ipagkaloob ng Panginoon. Lord, today, nakikita mo yung mga anak, Panginoon. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Because we are not left alone na baguhin and make ourselves better, O God. Ngunit ang iyong salita, ang iniwan mong gabay, Panginoon, para sa aming mga buhay. And so today, make us humble enough, Panginoon, na makita yung mga dapat namin baguhin sa aming mga sarili through your word, O God. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kakayahan to commit to daily read and study your word. Bigyan mo kami ng kauhawan, Panginoon, if we don't do it enough, O God.
Bigyan mo kami ng kauhawan, and may we find delight in reading your word the same way we find delight in the things we love to do, Panginoon. Ituring namin ito, Panginoon, na pagkain sa aming mga spiritual na pangangatawan, O God. Help us, Lord God, in this area, Panginoon. At ang naisin namin is that you transform us into the likeness of your Son, Jesus. And as we worship you today, Panginoon, tanggapin mo ang aming mga papurit pasasalamat. Tignan mo ang aming mga puso, Panginoon. We will come to you, O God. We will approach your throne of grace with humility, surrendering, Panginoon, to you and to your word, O God. Maraming salamat po, Panginoon. This we pray in the name of Jesus. Hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.